siyam na taon na akong Vice Mayor ng Makati ngayon. At siguro sabihin natin na ito yung mga hindi inaasahang pangyayari. Ako yung talagang hinanda ni Mayor Binay magmula noong 2007. Kaya kung baga sa sundalo, ako yung may tamang training at tamang paghahanda para tanggapin ko yung hamon ng pagiging punulosod ng Makati. Kaya yan ang aking ipinagmamalaki. Ako ay nagkonsehal, nag-vice mayor, at actual na nagsanay kung paano kong hahawakan ang pamamahala sa lungsod ng Makati. Alright, siguro ay muli nating ugatin, no? Dahil sa marami ho nagtataka, siguro yung mga hindi pa nakakalam, ay ano ho ba talaga yung dahilan kung bakit naghiwalay ang landas ninyo ni Mayor Binay dahil sa sinasabi nyo, kayo ang inihanda at talagang preparado kayo na maging alkalde ng lungsod. Pero yung last minute ho biglang nagbago ho ang ihip ng hangin sa Makati. Nasana yata si Mayor Binay sa maraming pangyayaring ganito kasi hindi naman ako lang ang kanyang pinangakuan at iniwan Nagsimula naman ang pangakuan to noong 1998. Nasundan ito noong 2007. At una nga pala, 1988 pa lang, pinangako na niya doon sa kanyang best friend na si Dave Susan. Kaya parang naging practice yata o pabuenas yata ni Mayor Binay yung kada halalan may pinapangakuan at iniiwanan sa kalagitnaan. Alright, at dito, alam nyo yung Makati City ay pinaka-malaki at sabihin natin na malaking ginagawa ng papel sa ating ekonomiya dito po sa Pilipinas. Kumusta ho yung kumpiyansa ng ating mga negosyante? Alam mo, 2 weeks ago, nagkaroon kami ng forum sa Makati Rotary Club at dinaluhan niya ng 5 malalaking Rotary Club. At nung nakaraang Huwebes, ako inimbita rin ang mga negosyante sa Polo Club din. At pinaghain nila ako ng ano ba ang aking mga planong gawin. At sa tingin ko naman, lalo na nung ilatag ko yung aking mga programa, lalo na sa sektor ng pangangalakan, sa tingin ko, nakumbisi ko ang mga negosyante para ako kanila suportahan. Kasi dito ho ay yung inyo pong mga katunggali no, sa pagkandidato sa pagka-alkalde, pareho mga bata. Itong si Attorney Erwin Hinwino at si Councilor Junjun Binay. Pero ang marami ang nagsasabi at marami tayong nakakausap sa Makati City dahil sa aming registration, nandiyan lang ho sa Guadalupe, parang kayo ho ang pinaka, sabihin natin, may karanasan at sabihin natin na talagang hinog na, no? Kumpara sa dalawa. So, paano nyo ito, anong masasabi nyo ito, Vice Mayor? Siguro, pwede kong sabihin, Eli, na yan ang aking advantage doon sa dalawa. Ako ay nasa tamang edad, nasa tamang karanasan, at nasa tamang paghahanda para harapin ang magiging problema ng aking lungsod. Yan ang kalamangan ko sa dalawa dahil kung maririnig mo ngayong mga mamamayan ang sinasabi, itong dalawang kalaban ni Vice Mayor ay masyado pang bata. Kailangan pa ng tamang paghahanda o tamang panahon. Hindi ko naman sinasabing wala silang karapatan. Alright. Parehong magaling yan. Okay, linawin nun natin sa ating mga manood na hindi ho natin minamalit ito pong youth sector, yung mga kabataan dahil sa napakahalaga at malaki rin yung ginagampanan nilang papel sa lipunan. Pero dito po sa pagkakataong ito, isang malaking syudad, napakabigat ng responsibilidad, maraming mga negosyante ay siguro dapat kumbaga sa nasa mabuting kamay yung hawak ng lungsod. Hindi lang siguro yung sabihin natin nasa mabuting kamay. Siguro sabihin natin yung nasa mabuting kamay at nasa tamang karanasan para harapin yung mga magiging problema ng ating bayan. At sa parte ng kabataan, alam mo, Eli, ang sinasabi ko sa mga kabataan ngayon pag ako'y may dialogue, kayong mga kabataan ngayon ang magdidesisyon kung sino ba ang susunod na magpapatakbo ng ating bansa, kung sino ang magpapatakbo ng ating bayan. Dahil ako'y naniniwala, mas maraming kabataan ang makakaboto ngayon kaysa sa mga senior citizen o sa edad natin. Kasi yung mga kabataan, kita mo, ang gagaling niya sa computer. At yung kabataan, halos lahat nakapag-aral. Kaya ang tingin ko, ang magdidesisyon ng eleksyon ngayon darating na halalan, kabataan. Alright, at pinag-usapan tayo ng eleksyon at sa mga nakalipas na halalan, marami pong mga aligasyon dyan din po sa Makati na mga maniobra, kung ano-ano sa kapag eleksyon. Kumusta ho ba ngayon at nalinis na ho ba yung mga listahan at sabihin natin magiging maayos, matatag, malinis, mapayapang eleksyon ngayong Mayo? Unang-una, ang nakita ko sa COMELEC, mga 65,000 yung nawala sa listahan. Pangalawa, ako, kasi ito pagbabago Kapag lahat ng politiko nagsabing hindi sila naniniwala sa automation, magiging magulo eleksyon natin. Ako personally sasabihin kong dapat kong paniwalaan at dapat kong igalang ang automation at paniwalaan kung hindi
magkakaroon ng dayan itong darating na eleksyon. Kasi pagbabago yan eh. Pag lahat tayo ay natakot sa pagbabago, hindi na tayo uunlad. Mananatili tayo na lang doon sa manual counting. Eh, kailangan din namang iangat natin eh. Kailangan paniwalaan natin yan. Opo, ngayon pinag-uusapan yung posibleng failure of elections, military junta, at sa panig po ng mga taga Makati, ano ang pananaw nila rito, Vice Mayor? Alam mo, lahat yan, spekulasyon eh. Kada may halalan naman. Yan nga ang problema sa halalan na Elia. Kaya nga walang natatalo sa talagang halalan. Kasi sinasabi lagi eh, nadaya eh. Pero ako, sa aking mga kababayan, ito sasabihin ko. Kung ako'y sakaling matalo, hindi ako magpuprotesta eh. At hindi rin ako magrarally sa kalye. Kaya natalo ka sa dayaan, kaya natalo ka sa anumang paraan, eh talo ka, di tanggapin mo yung pagkatalo. Pero yung kung ikaw ay natalo, wala kang gagawin, kundi pumunta sa kalye, magrarara ka ron, magkisiyaw ka. Eh ginugulong mo lang ang bayan eh. Kaya ako sa aking mga kababayan, ito ang aking pinahabol. Kung ako'y matalo, talo. At babatiin ko kung sino man ang nanalo, kaysa anumang paraan. Eh dinaya ka, kaya namili siya ng boto, eh kanya-kanya paraan yan eh, kung paano ka mananalo sa halalan. Kaya ako sa akin tatanggapin yun kung ano hatol naman. Ayun, so kung kahit na hindi kayo pala rin, talagang wala akong mangyaring hindi kayo manggugulo. Kasi ganyan nung nangyari sa ating mga politiko na laging isipan nila, sila po yung nanalo kapag natalo, dinaya. Ako, Eli, una sa lahat. Sinet ko mind ko na ako'y mananalo. Pero sinet ko din ang mind ko doon sa posibleng tayo matalo. Kaya nga doon sa isang imbinasyon sa akin ng isang simbahan na tinanong ako eh. Vice, kung sakaling dumating ka raw sa parte na ikaw ay natalo, ano pwede mong gawin? Sabi ko sa kanya, simple. By 12 midnight, alam ko na kung ako ay nanalo at natalo, matutulog na ako. At bukas ka ako ng umaga, palalabasin ko yung lahat ng aking barker at pagpapasalamatin ko sa taong bayan. Lahat naman ng taong tumulong sa akin. Magpapahanda na rin ako sa aking bakuran at iimbitahin ko sila para magpasalamat. On the second day, uupo ako sa opisina ko at ipuprograma ko na kung ano buhay na pupuntahan ko. Tapos na yun eh. Eh, ganyan talaga dapat ang politiko para magkaroon ng katahimikan ng ating bansa. Pag lumaho ka sa politika, nakahanda kang manalo, nakahanda kang matalo. Pero hindi tama yung pag natalo ka, wala kang gagawin kundi mag-iiyak sa kalye, magtawag ng mga tao magrarally. Dahil hindi tayo aasenso pag ang politiko hindi tinatanggap ang pagkatalo. Okay, maganda yan, Vice Mayor. At siguro mamaya, ugatin din natin at suriin natin yung yung talagang pinaka-problema na mga taga Makati City at pwedeng mga solusyon pa sa pagbabalik pa rin ng straight to the point.